Sa ikatlong linggo na ang paglilitis laban kay VP Sara at ngayong araw, wagi ang prosecution team sa hiling na ipasabina ang financial records ng pangalawang Pangulo. Pero bago niyan, nagtuos muna ang isang miyembro ng prosecution at isang senator judge. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live mula rin dito sa Senado. Hannah. Pinky, granted ng Senate Impeachment Court yung mga hinihiling na sabina ng prosecution para sa bank records, AMLAC reports at tax records ni VP Sara, pero merong ilang mga mahahalagang limitasyon. Unang ruling, Pinky, inaprubahan ng korte yung mga sabina sa mga bangko para sa peso-denominated accounts ni VP Sara, asawa niyang si Attorney Mans Carpio, maging ang kanilang joint accounts, pati ang Carpio lawyers at 90 na kumpanyang nakitang may prima facie o sapat na unang ugnayan sa respondent. Pero tinanggihan ang mga hinihiling na records ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation dahil ayon sa korte, hindi pa raw napatunayan ang sapat na koneksyon nito kay Duterte o sa kanyang asawa. Second, Pinky, pinayagan din ang sabina sa AMLAC para sa records ni Duterte, ni Carpio, ng Carpio lawyers at ng nasabing 90 na kumpanya. Pero inatasan ng impeachment court na isubmit muna yung mga dokumentong ng in-camera o pribadong susuriin muna ng presiding officer bago pagpasyahan kung alin yung pwedeng ibigay sa mga partido. Third, Pinky, granted din ang sabina sa Bureau of Internal Revenue. Pinayagan ng korte ang pagkuha ng tax records mula 2007 hanggang 2021 pero binigyang diin nito na ang lumang records ay hindi raw pwedeng gamiting ebidensya ng bagong impeachable offense. Sa halip, gagamitin lang ang mga ito bilang financial baseline o panimulang batayan para maihambing kung may hindi maipaliwanag na paglaki ng yaman sa kasalukuyang termino ni VP Sara. Tinanggihan din ng impeachment court ang argumento ng defense na hindi raw pwedeng kunin ang records dahil sa Data Privacy Act at iba pang confidentiality laws na sinabing may mga exception ng mga ito kapag ang information ay hinihingi sa pamamagitan ng isang lawful subpoena. Pero nilinaw rin ng korte na ang paglabas ng mga sabina ay hindi raw nangangahulugang automatic na matatanggap bilang ebidensya yung mga dokumentong makukuha. Pwede pa rin questionin ng depensa ang kanilang relevance, authenticity at admissibility sa mga susunod na yugto ng impeachment trial. Bago yan, Pinky, nagkaroon ng talakayan pagdating doon sa sabina. Hindi naman daw search warrant ang hinihiling, kundi sabina sa bank records ni VP Sara. Yan ang sagot ni House Prosecutor Chel Jokno sa tila paghalintulad ni Senator Judge Pia Cayetano sa isang kaso pagdating sa impeachment trial ng bise. Sa bungad kasi ng paglilitis, binalikan ni Cayetano ang Stonehill versus Jokno. Isa itong 1967 law case kung saan bahagi ang nooy ama ni Jokno. Sabi roon, hiniling ang search warrant dahil ang businessman na si Harry Stonehill at ang kanyang mga kumpanya ay lumabag daw sa mga batas gaya ng Central Bank Laws, Internal Revenue Code at Revised Penal Code. Humingi ng mga search warrant ang prosecutors noon gaya ng ledgers at mga resibo, pero sabi ng Korte Suprema, void ang mga ito dahil general ang mga warrant. The point is, kung walang basihan yung paglabas ng ebidensya na yon, it is the fruit of the poison tree, then you cannot use it. So yun yung importante dito kasi I'm sure nakita nyo no sa korte kahit sabihin nyo pong sa mga legal drama na na-throw out, the case is thrown out because na-violate ang due process. So that's the discussion I want to have. Pero giit ni Jokno, iba raw ang konteksto ng search warrant sa nire-request sa sabina sa bank records ni VP Sara. Sabi ng prosecution, relevant at definite naman daw ang hinihiling nila para mabigyan ng bigger picture ang hindi maipaliwanag na yaman ng bise at ang business interests niya. Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay sabina. Hindi po ito license to enter an office or to search any place. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng sabina. Therefore, the contexts are very different.
Pero tanong ni Senator Judge Pia, hindi raw ba invasive din ang sabina gaya ng search warrant? Sagot ni Jokno, direktang binibigay ang search warrant sa korte samantalang ang sabina ay hindi pa kinokonsidera bilang ebidensya. Nasa prosec at defense na raw ito kung ikokonsiderang admissible ang mga dokumentong makukuha mula sa sabina. Detalyado rin daw ang laman ng hinihiling nilang sabina pagdating sa financial records ng bise. Tinutulan naman ito ng kampo niya. Laman daw ng sabina ay ang account opening, mga ledger at iba pang financial document na halos 20 years worth of service ng bise bilang politiko. Paano raw ito hihimayin kung ganito ito karami? This bolsters our theory, of course with all due respect to the opposing side, na kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi lahat na ng records hiningi pero hindi naman matukoy which would actually be relevant, which would actually be evidentiary to the accusations they have made under the articles of impeachment. Una nang sinabi ng prosecution na malinaw daw sa bank secrecy law na ma-exemption ng mga kaso ng impeachment habang pinapayagan din ng Data Privacy Act ang paglabas ng impormasyon kung ito ay hinihingi sa pamamagitan ng isang maayos na sabina. Sa isang AMLAC report, nakasaad na lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahong nagsilbi siya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pinky, ang kapatid naman ni Senator Judge Pia na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang sunod na humirit dito kay House Prosecutor Chel Jokno. Binalikan kasi ni Senator Judge Alan yung naging impeachment complaint laban naman kay PBBM doon sa Kamara. Pero sabi sa Kamara, hindi raw sapat yung tiyak na facts sa reklamo para maipakitang may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Tanong ng nakababatang Cayetano, bakit hindi man lang daw pinasabina ang bank documents ni PBBM? What was the exact words of counsel? Ang katotohanan ay hindi Confidential. confidential. So why in the case of President Marcos is the katotohanan confidential, but in the case of Vice President Sara, it's not confidential? Wala naman po akong maalalang ruling ng committee in the case of the President na meron silang sinabing confidential. No, What I recall is that the conclusion was that the complaint did not allege ultimate facts. Una nang naging concern ni Jokno na tila naging appellate court ang impeachment court, gayong hindi raw siya naniniwalang function nito ang balikan ang mga nangyaring pag-initiate ng complaint sa Kamara dahil power nito ang mag-try and decide ng isang impeachment case. Yan ang latest sa Day 7 ng impeachment trial ni VP Sara. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Hanati. Nag-uulat ang live mula po dito sa Senado. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.